Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Google ay nag-prepare na po or naghahanda dito sa paparating na Bitcoin ETF. Yan, at naglabas po sila ng panibagong mga updates nila sa kanilang advertising policy. Kasi ayan, kung pag na-approve po kasi, malapit na po ang approval ng Bitcoin ETF. Next year na po, mga January, first week to second week po siguro ng January yan. Base po sa balita na mga nakalipas na balita ay mga January 5 to 10 daw po yung approval ng Bitcoin ETF. At kung pag nangyari yan ay syempre sasabog yung mga advertisers. Yan. At syempre alam naman po natin na si Google ay siya po yung number 1 na pagdating sa mga advertising. Yan, gagamitin po nila si Google para i-advertise ang mga Bitcoin ETF na ito. Kaya ayan, si Google ay inaasahan po nila na yan, magkakaroon talaga ng matinding advertising campaign. Kaya pinaghahandaan po nila ito. At naglabas po sila ng mga updates sa kanilang advertising policy para rito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Google is updating its advertising policies to allow advertising of new cryptocurrency related products, evidently including ETF. Ayan. Hindi lamang po pala sa mga ETF, maging yung mga bagong mga cryptocurrency related products. Basta mga bagong mga products na may kaugnayan or kinalaman sa mga cryptocurrencies. Yan, meron na po silang binago na patakaran sa pag-a-advertise ng mga ito gamit si Google. Ayan. A few months after updating its advertising policy to allow the promotion of certain crypto products, Google is again expanding its advertising policies. The most recent update focuses on enabling advertisers to promote cryptocurrency-related trust products, Google revealed in a post. Ayan nga, meron nga tayong isang nakalipas na balita dito kay Binance, dito po sa ating bansa, dito sa Pilipinas na pinagbabawal na po yan yung advertising, maging yung pag-advertise dito sa Pilipinas dito kay Binance. Kaya yan, ayon po sa balita ay kinontak daw po ng SEC, Philippine SEC po ang Google na wag pong magpakita ng mga ads dito sa Pilipinas na may kinalaman or may connection kay Binance. Ayan, tech giant notes that from January 29, advertisers can promote financial products that allow investors to trade shares in trust holding large pools of digital currency. Further clarification on the scope and requirements for the updated policy will come up in January 2024, Google added. Kaya yan, yung kanilang bagong updated na policy ay ilalabas na rin po nila sa January taong 2024. Next year halos parang kasabay na rin ang approval ng Bitcoin ETF. When the new changes go into effect, it will further broaden the scope of cryptocurrency-related products that advertisers can promote on Google's vast network. In 2018, Google had banned crypto-related ads but has since gradually softened its stance. Yan, natatandaan ko po ito. Noong taong 2018 ay talagang tinanggal po lahat ni Google yung mga advertisers, mga advertisements nila na may connection sa mga cryptos. Pero hindi naman po nagtagal ay tinanggal na rin po nila yung ban na ito sa mga crypto related ads. Ayan, hinayaan na rin naman po nila. Pero ngayon ay mukhang magkakaroon sila ng panibagong patakaran kasi nagagamit na rin po ng mga scammers yung ads ng yung pag-a-advertise ng ads dito kay Google. Yan, nagagamit po nila si Google para makapag-promote ng mga yung mga scam na crypto tokens. Kaya yan po siguro ang dahilan kung bakit naggumawa sila ng mga bagong patakaran or policies. At this time, the platform allows the promotion of certain products that do not directly involve promotions for users to buy, exchange, or hold cryptocurrencies. Advertisers may also promote NFT games that use blockchain-based asset to enhance the user experience or unlock new levels. Kaya yan.
Yan po yung panibagong mga ilan lamang sa kanilang mga update dito. Yan, yung platform ay inaalaw po nila ang promotion ng mga ilang mga produkto na hindi dapat direktang involved sa pagpro-promote sa mga users na bumili, ayan, mag-exchange at saka mag-hold ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, yung mga advertisers na rin dito kay Google ay pwede na rin naman po silang mag-promote ng NFT games. Ayan, na gumagamit ng blockchain-based assets. Kaya ayan, Bitcoin ETF eminent. Google's latest advertising policy update and timing may further indicate that the United States Securities and Exchange Commission is on the verge of approving spot Bitcoin ETF. Kaya yan, mukhang yan na nga, i-approve na talaga siguro ng US SEC ang spot Bitcoin ETF. The update specifically mentioned advertisers offering cryptocurrency coin trusts targeting the United States. Investment trusts in ETF are often used alternatively to refer to products that enable exposure to an underlying asset or index. While nothing has been confirmed at this time, the latest developments at Google have also come at a time when the SEC has reportedly entered advanced talks with issuers applying to launch Bitcoin ETF. The indicators are that approval could come as soon as January. The same month, Google will update its ad policies. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan, base po sa mga nakaraang balita ay January 5 to 10 daw po next year ang approval ng Bitcoin ETF. Yan, sasabay po sa update ni Google sa kanilang ad policies na ito. In the meantime, Bitcoin has taken a breather after a period of uptrend. The leading cryptocurrency dropped to $40,400 in the early hours of Monday, but has since rebounded to above $42,000. Yan na nga. Pagdating kay Bitcoin naman ay yan, update sa kanyang paggalaw ay nagkaroon siya ng breather. Pansamantala po siyang bumagsak dito sa presyong $40,400. At marami pong na-liquidate dito. Ayan, dami pong na-liquidate dito na nakalong positions. Ayan, at na-content po natin yan kanina. Kaya kung interesado po kayong malaman yung tungkol sa balita na ito, ay meron po akong na-content kanina. At ayan, mabuti na lamang at nakabawi na rin po kaagad si Bitcoin at umangat po dito sa $42,000. Kaya yan, tinawag po siyang breather, huminga lamang naman si Bitcoin, kasi mas nakakasama na rin po sa kanya yung tuloy-tuloy na pag-angat. Hindi po maganda yon sa isang market kung yan, yung tao nga mahirap pong yan, hindi humihinga. Yan, parang ganyan na rin po yung market, kailangan na rin po niyang huminga. Kaya nagkaroon siya ng breather at yan na nga, pansamantalang bumagsak muna. Pero ayan, yung pinaka-content naman po natin dito, ay pinakalaman ng balita na ito ay yung dito kay Google, kung saan ay naghahanda na rin po sila, ayan, sa kanilang pagbabago sa kanilang advertising policies, ayan, para dito sa mga cryptocurrencies, lalo na dito sa mga ETF, Bitcoin spot ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.